So, eto mga kaloys, i-share ko sa inyo kung anong nangyari doon kay kay Coach Roel, 'di ba? Na talagang iba talaga. Okay? Wala tayong masabi kay Rene kasi yun naman talaga si Rene, makita naman din natin talaga. Pero yung mga nakapalibot kay Rene, hindi ko hindi natin alam. Okay? So, ayun na nga. Hindi nga niya alam niya na sa Canada ako, pero hindi niya alam yung time zone. Okay? So, 'di ba nung pinost ko muna mga kaloy, saan ba yung post ko na nag-react talaga siya na parang hindi ko in-expect na bakit mag-react siya instead of saying na tama yan. Okay? Kasi ang kalaban natin ay mayayaman talaga at powerful. So walang ibang makakatalo doon kundi magsama-sama tayo. So iba yung dating tuloy, okay? Doon sa reaction niya na parang what? Diba? So binura ko na pala mga kaloys yung mga post ko sa Facebook about doon sa 20 million kasi wala naman ayaw naman nila eh. Diba? Ayaw ko ipagpatuloy na sa pangalan ko mapunta. Ayaw ko ng ganun. Okay? So, sila na kung gusto nila. So, ito mga kaloys, yung pinost ko na tinanggal ko na rin yung pangalan niya. Okay, i-share ko lang sa inyo mga kaloys para malinaw sa inyo ang side ko. Okay, magtanong na rin kayo. Saan ba yun? Ito yung isa ata eh. Ito. Okay. So, kung malala nyo mga kaloys, binura ko pero meron akong kopya. So, ito po ang sinabi ko. Na talagang nasyak ako na bakit ganun ang reaction niya. Okay, ito po mga kaloys. I-share ko sa inyo. Alam mo yung nasa gitna ka ng tulog tapos kailangan mo talagang sagutin kasi iba yung dating din niya na parang yung galit na galit or natakot ba siya sa pulis. Okay? So ito yung sinabi ko mga kalis, diba? Nag-usap na kami ni Coach Roel. Tama yun. Okay? Totoo yun. Para makausap ko ang nanay ni Rene sa ating plan. In-explain ko din sa kanya mga kaloys na gumagana na yung trolls ng kalaban, yung mga vloggers nila, we have to do something. Sabi ko na ayaw ko rin, sabi ko dito, okay, basahin ko na lang mga kaloys. Okay? Hindi po to gawa-gawaan yan po. Okay? Sabi ko, Coach Roel, good afternoon. Gusto ko kasi makausap parents ni Rene sa plano ng mga vloggers na susuporta makuha ng hustisya. Okay? Tapos sabi ko, sana bigyan niya ng pansin dahil ayaw natin matulad kay Diwata biglang mawala ang issue at support. Okay? So, pinakita ko talaga ang sense of urgency. Kasi nakikita naman sa Facebook, di ba, ang dami ng mga paninira sa Rene Baterbonia kung kahit ano nang pinagawa, coins or whatever, di ba? Nakikita natin, gusto nilang baguhin yung algorithm ng Facebook para pabor sa kanila. Di ba? Tapos sabi ko, yung kabilang kampo ay gumagamit na ng mga bayarang vloggers para siraan ang supporters at pamilya ni Rene. Sabi ko, walang tutulong sa pamilya ni Rene kundi ang mga netizens at vloggers. Diba? So, yun na nga. Sabi niya sa August 8 po, magkikita kami. Pero, wala naman ako magawa kung ganun talaga. Pero, yung point ko kasi may sense of urgency. So, August 8, ilan pa yon? Ilang days pa from now. So, wala na. Died down na. Diba? Tapos, yun na nga. Pinost ko to, di ba, na abangan nyo ang live interview ko sa kanya kasi gusto kong i-discuss sa mother while nagla-live kami para alam nyo. Okay? At saka inform kayo. Tapos kumustahin ko rin siya doon sa kaso. Ano bang hakbang? Ano bang pwedeng maitulong natin para mapabilis yung hustisya? Di ba? So sabi ko, saka ila-launch ko tong website. Kaya nga mga kaloys, never ako nag-post ng link doon. Kahit nag-message, sir, ready na po yung pera. Saan po? Never po ako nagbigay, okay, ng GCash doon sa Facebook page ko. Sabi ko, refer to the website parati para maiwasan ang scammer. Okay? Kasi hindi pwedeng gagawa sila ng website na ganun eh. Kasi isa na talaga yung justiceforrene.org. Hindi nila kayang gayahin yun. Unlike sa Facebook, pwede silang gumawa ng mga accounts na akala mo ay si Rovilin, akala mo na ako, akala mo yung iba.
Yun yung iniwasan natin, kaya website ang reference natin. Yun yung point ko. Hindi ko siya ila-launch, 'di ba, yung fundraising hangga't hindi ko nakausap ang nanay para hindi magalaw yung reward kasi baka magamit nila, 'di ba? Yun yung point din natin. Kasi yung purpose ng reward is for yung pera is for the reward, hindi yung gastusin nila kung ano-ano. Right? Kasi may iba naman tayong funding for legal. Pwede lang yun. And sabi ko nga, mas maganda yung sa website, transparent. Kaya lahat lang information ay nandoon. Right? Yun yung purpose ko. Tapos yun na nga. So, nag-post ako dun sa Facebook page at nag-trending. Ang daming nag-share. Diba na wala na makatulog kasi may planong 20 million. Ito ang niya. Okay? 8 p.m. dyan. Kasi nag-trending eh. So, napansin siguro niya. So, sabi niya, may tumawag daw sa kanya na police. Pero ito yung muna yung text niya. Sir, bakit po nag-post kayo gayong wala naman pong napag-usapan? Mahirap po yan, madadamay name ko. Kung titingnan yung mga kaloys, ito lang mo yung sinabi ko, di ba? Nag-usap na kami ni Coach Ruel para makausap ko ang nanay. Di ba? Malinaw po, nagkausap. Kumbaga, ang sinasabi ko dito sa sentence is siya yung magiging bridge ko. Diba? Kasi hirap ako dun sa page niya mag-message. Baka ang daming message yung nakikita. Kaya sabi ko, the only way na makonect ako sa nanay para matapos na ito is sa kanya. Kasi sigurado akong may phone number siya or may direct link siya. Diba? Kasi diba dun sa message ko may sense of urgency. In-explain ko na sa kanya. So bakit niya nasabi na, Sir, madadamay yung pangalan niya? Sabi ko, wala namang pangalan dyan na nasa kanya yung pera or what. Diba? Eto na. Dahil hindi ako sumagot kasi tulog ako, diba yung time, tumawag na siya. Okay, sinagot ko na siya. So doon ko nalaman bakit concerned siya sa pangalan niya kasi pala yung pulis ang tumawag sa kanya. Nakita niyo po mga kaloys? Sino ba ang head ng pulis? Di ba si John Vic Rimulya? Right? Yung DILG secretary. Kakalabanin ba ng pulis ang kanilang boss? Of course, hindi. So, tung tumawag siya, sabi niya na, kasi yung friend ko, na pulis, tumawag sa akin at sinabihan ako na, bakit may reward? Parang, lalong gugulo yung kaso daw. Sabi ko, bakit lalong gugulo ang kaso? Supposedly, it will aid in the case, di ba? So, yun na nga, nagulat ako dun sa sinabi niya na, siguro reason kung bakit sinabi niya, madadama yung yung pangalan. Anyway, iyan ko lang muna. I-make sure ko lang muna itong So, in-explain niya na dapat walang ganun. Parang dapat walang ganun kasi nga, what if daw mayroong biglang lalabas na witness tapos i-claim yung 20 million? Sabi ko, unang-una, wala pang 20 million. It was a plan. Kung basahin mo yung may nakalagay nga sa baba, abangan. Di ba? Sabi ko, bago siya baka tinakot siya mga kaloys. For sure, tinakot talaga siya kasi ganun yung reaction niya eh. Di ba? Na baka daw may mag-claim ng 20 million. Sabi ko, in the first place, wala pang 20 million kaya kailangan ko kausapin ang nanay bago mag-fundraising. Di ba? So, hindi kung ako pulis ba talaga ang tumawag sa kanya. So, nadamay daw siya. So, gusto niyang matanggal yung pangalan niya. Kasi ba yung mga previous post ko, tinanggal ko yung pangalan niya. Okay, understood. Okay, pero yun na nga, hindi ko nga na-disappoint lang ako bakit ganun ang reaction niya. Dapat matutuwa siya kasi gusto niya ng hustisya, di ba? Alam niyang kalaban, mayayaman, di ba? So, ano bang solusyon nila? Right? Kung may solusyon sila, they have to present. Ito yung solusyon na nakikita natin, unity. Di ba? Na kayo ay naniniwala talaga na labanan talaga sa pera. Kaya willing kayong mag-ambag at gusto nyo na kaagad. Diba? Ura-urada. Sabi ko hindi pwede yon. Ayaw kong hawakan ng pera. Ayaw ko magbigay ng link. Gusto ko yung parents niya ang magkahawak. Diba? Sinabi ko na malinaw naman eh. Tapos pipirma yung nanay na hindi niya pwedeng parang para sa reward lang talaga. And in the first place mga kaloys, yung mga scammer na witness, i-cross-examine yan eh.
'Di ba? Ay cross-examine siya, kung totoo ba talaga siya at saka ibibigay yung reward ko tapos na yung kaso. 'Di ba? Kasama din diyan sa plano is yung protection ng 'di ba, yung witness. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, pwede ko siyang tulungan kung gusto niya mag-migrate sa Canada for protection kasi malaking kaso talaga 'to. Yun yung explanation ko, 'di ba? Hindi basta-basta mag-claim lang yung mga mukhang pera na ako po yung witness, no. In-expect natin player ang maging state witness, in-expect natin yung staff maging witness or yung may-ari pwedeng maging state witness. 'Di ba? Hindi naman yung nagtitinda ng balot sabi akong witness, bigyan niyo sa akin ng hindi po gano'n. Pero yun na nga, hindi ko naintindihan bakit gano'n ang reaction ni Coach Ruel. Na parang na-disappoint ako na ayaw niya ng gano'n. Kaya ano sa tingin niyo mga kaloys? Kung kayo yung tinawagan na gano'n, ano po yung reaction niyo? Na isa-isang tao na in-expect mo talagang supposedly mo sabi, "Oh, good job." Okay? Yan yung panlaban talaga natin. Or wag yan. Wag yung 20 million kasi mayroon akong naisip na ganito. Naintindihan niyo yung point ko mga kaloys?